Hi guys, welcome back. Once again, advice for this is pagpapalo ng Diyos sa tao. Bakit po? Kung minsan po kasi napakatigas po ng mga tao. Matigas ang loob, matigas ang ulo, matigas kung lahat-lahat na. Kumbaga, pinapatigas yan kasi ng demonyo eh. Ang demonyo pumapasok sa'yo, sa sarili mo, sa tao, ay ano niya yung puso ng tao, pinapatigas niya na wag maawa at ng isip ganun, hindi lawakan ng pangunawa at magkaroon ng kababaang loob. Ganun po yun. Ang demonyo ay kusang pumapasok sa isip natin kahit wala tayong ginagawa. Pumapasok talaga sila kung gugustuhin nila. Kung minsan nagpaparamdam ang demonyo ng kapagudan, balisa, depression, galit, puot, nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, puro ka duda, selos, yan, pumapasok ang demonyo. Pero kung ikaw may Diyos ka, lagi kang nagdarasal, lagi kang nagsasambit ng dasal sa bibig ng Ama namin, mawawala po lahat yan. Promise, mawawala po yan mga sakit-sakit natin sa katawan. Lagi kang manalig, manampalataya at magdasal. Dasal lang po ang ating sandata dito sa ibabaw ng mundo, para malagpasan natin mga pagsubok na binibigay sa atin ng ating Diyos Ama o ng mga demonyo niya pumapasok sa atin para mawala po sila sa ating pagkatao. Pinapasok tayo ng demonyo kasi kulang na tayo sa pananalig sa ating Diyos Ama eh. Kung ano-ano ng mga iniisip natin, kung ano-ano ng mga pinaglilibang natin sa social media na wala na mga kwenta-kwentang bagay. Tama po ba? Kung ikaw nagbabago ka, lagi ka lang nagdarasal, naiiwasan mo yung mga ganyang nararamdaman mo, feelings mo, ganun. Kasi kapag nagdadasal tayo sa ating pagkatao, nawawala yan. Yung pakiramdam natin na lagi tayong pagod, galit, masama yung nararamdaman natin sa puso't isipan natin na magkaroon tayo ng galit o nag-iisip tayo ng hindi maganda sa kapwa-tao natin, ay mali po yan. Gagawin po ng Diyos, papaluin ka po ng Diyos. Paparusahan ka po niya kapag ginagawa mo, nagawa ka ng di maganda sa kapwa mo. Halimbawa, nagsalita ka ng di maganda sa Diyos. Gagawin niya yung mga ganun, paparusahan ka niya. Pero yung parusa na yun, may aral yun sa'yo para matuto ka at mo na uli yung gawin. Kunyari, sobrang pagmamahal mo sa taong toxic, sige ka pa mahal na magbabago. Hindi na po magbabago yun. Gawain niya na kasi yun. Ang magbuti pong gawin, magbago ka na ng jowa mo. Kasi may mas better pang mas magmamahal sa'yo. Ganun din po kapag gumagawa tayong kasalanan sa kapwa-tao natin, pinapalo rin tayo ng Diyos. Kasi po masama po yun. Kaya tayo ginabigyan ng leksyon ng ating Diyos Ama kasi nga, hindi tayo naging mabuting tao dito sa mundo. Lumalaban tayo sa magulang natin. Sumasagot tayo, nananalbahe tayo ng kapwa-tao natin. Kaya kung minsan pinaparusahan tayo ng Diyos na gumawa minsan nakakaramdam tayo ng kahirapan, kasabihan sa buhay. Ganun po yung depression kasi nga nalabag na tayo sa ating Diyos Ama. Nagawa na tayo ng di maganda sa ating Diyos Ama. Pero kung mabuti lang ginagawa natin, kabutihan ay hindi niya tayo papaluin at sasaktan. Kaya lang naman tayo pinapalo ng ating Diyos Ama para matuto tayo sa buhay. Magbago na po. Ganun po yun. Kaya hanggang dito lang ang advice. Ingat po tayong lahat. And God bless.